Good morning mga kapudyak, Ari Uten. So nandito tayo ngayon sa may Glendale. So dati nagbike na ako dito, kaso hindi maganda yung pagkaka-record ko. So ngayon uulitin natin. So ikot lang tayo, gusto kong ipasyal lang kayo dito sa Glendale area. Tapos kakain tayo. Okay? So kung makikita ninyo, meron pa rin akong microphone dito. Hopefully hindi ko na kailangan. Kasi ang ginawa ko, yung GoPro ko, binilang ko ng Media Mod. So, merong merong external microphone. So, hopefully yung naririnig ninyo, yun yung galing sa Media Mod microphone, imbis na yung galing pa talaga dito sa microphone natin. So, hopefully. Time check, 9:33 ng umaga. Temperature is 68 degrees Fahrenheit. Pero parang mas mainit pa kaysa sa 68 degrees. Paano ang tindi ng sikat ng araw. Kaya ramdam mo na kagad na yung init sa balat mo, ika nga. Ito pala yung Glendale Community College. Ayos yan pala. Smoke-free campus. Chevy Chase Baptist Church. Tapos ito may Glendale Elementary School sila dito sa kanan, no? Ayos Mayaman ng Glendale City. Marami silang pera, maraming mga taxpayers. Di katulad ng LA, mas marami pa ang drain sa kaban ng bayan kaysa sa mga nagbibigay. Ito, aliliko lang natin sa Verdugo Street. Ang ganda rin dito, tahimik. May office pala ang Unifreight Cargo Systems dito. Balikbayan, Box Direct. Ito pala ang office nila. Nice Hindi ko napansin na paahon pala tong street na to. Masakit yung binti ko. Alam niyo, sa totoo lang, ngayon lang ako nagawi dito sa lugar na to. Usually dun ako sa mga commercial centers, yung merong mga stores, mga restaurant, mga mall. Ngayon lang ako nagawi dito. Nice Medyo mainit-init na. Ito, buti na lang medyo palusong tayo. Presko yung hangin. Yung araw ang nakakapaso dito Oo nga pala. Hopefully maganda ang natin, ang mga video natin. Paano kasi itong GoPro naka upside down. Kasi Jologs pagka pagka naka right side up, nakatingin siya pababa. Ayoko namang panay yung tawag ito, yung handlebars at saka yung lupa ang makikita ninyo. Kaya naisip ko i-upside down ko para at least mas maganda ang perspective. Tapos ko na lang sa post production, iikot ko na lang, right side up ko. Maliit na city lang ang Glendale. Kaya ang gagawin natin, mag-zigzag tayo sa mga streets para at least mapasyal ko kayo dito. Glendale Police Station. Ito yata, hindi ako nagkakamali.
tatanungin pala ninyo, no, kung ano ang demographics ng mga tao dito sa or mga demographics ng mga lahi dito sa Glendale, karamihan mga Armenians. Tapos sunod siguro Latino, and then mga Asians. Bihira mga ano rito, yung mga nog-nog. Uy, ang sarap, alusong. Tapos mamaya pag ikot natin, paahon na naman. Nakakatuwa dito, no? Ayan, no? Tabi-tabi yung mga tindahan. Marami rin dito mga automotive shops, eh. Chevy Chase. Ayun, oh, Shakey's. Meron pa rin Shakey's dito, mangilan-ngilan. Siguro yan na lang ang natitira dito sa LA. Dito, liko tayo dito sa brand. Dito yung mga boulevard ng mga ng mga dealership ng kotse. Mamili na kayo. O, ito sa may kanan natin si Subaru. Tapos sa kaliwa natin si Toyota. Ano ba hilig ninyong kotse? Ako more on Audi ang kinahihiligan ko. Ito pala sa kanan yung Toyota of Glendale. Yung sa kaliwa na nakita natin kanina, yung parang nila yun, parang pre-owned department nila. They call it pre-owned, pero actually it's used. Ito, mga Lincoln. Ayun. Ano tawag ito? Mga Mustang, oh. Ayan, oh. Gusto ko tong orange, maganda, oh. 2020, 2017, 23, 23, 19. Ito Dodge, oh. Ito sa kanan. Ito sa may kanan, Dodge, oh. Ano ba gusto niyo dyan? Ito mukhang astig tong green, oh. Ooh, that one's nice. 33,000, 34,000 red tide special. Alpha something. Itong Nissan of Glendale. Dito ko unang nabili yung unang kotse ko dito sa US. Ano siya? 2005 Volkswagen Golf. Tapos ang down payment namin $500. Yun. Kinabukasan. Kinahapunan nung araw na yun, naiuwi ko na yung kotse. Eto, nandito na tayo sa Glendale Galleria area. Dito maraming mga bilihan, mga restaurants. Yeah. Dito maganda paghapon at saka gabi, maraming mga tao naglalabasan. Marami kayong makikita mga chicks at saka boys. Oh, ba't sarado tong kalsada dito? Ano kayang meron? Ang daming helicopter, oh. Ano kaya meron? Busy yung mga tao, oh. May mga naglilinis maigi. Ano kayang meron?
downtown of Glendale or Glendale downtown. Mas marami pang restaurant dito sa Glendale downtown kaysa sa ano sa pangalan nito, kaysa sa Salt Lake City. Ano kaya meron? Anong program meron sila rito? Ayan o, nag-set up sila ng stage Tapos ito may mga ano pa sila may mga ano tawag doon, yung parang ano mga makeup ng mga artista. So yun, nung isang araw this week, papunta ako dun sa isang building namin sa opisina. Tapos nakita ako nung kasama ko, may Tesla siya. Sabi niya, Eden, gusto mong ano, ito ka na, sumakay ka na lang sa akin imbis na maglakad ka. Tapos sabi ko, sige, thank you. Tapos sabi niya, gusto mong i-drive yung kotse ko. Tapos sabi ko, sige, subukan natin. O di yun, din-drive ko yung Tesla niya. It feels weird. Paano kasi pagka binibitawan ng paa mo yung ano tawag doon, yung accelerator, nagpipreno na kagad siya. Sabi ko, this feels weird kasi usually pag binitawan mo, kumbaga magkukruise pa siya, di ba? Hindi humihinto na kagad. Sabi ko, paano pa yung ano, preno? Para mas matindi daw yung kapit pagka nagpreno ka. Sabi ko, that's weird. Kasi di ba, nakapag-drive na din ako nung hybrid na ano tawag din yung kanya ng Toyota. Yun, di ba yung hybrid, pagka mababa na yung baterya, sumisipa na yung makina. Tapos pagka pumipreno ka, nagre-recharge yung baterya. Tapos pagka pababa ka, nagko-cruise ka, sumisipa yung recharge ng baterya. Sa Tesla hindi. Sabi ko, sayang. Kung kunyari nagko-cruise ka pababa, sayang yung momentum na hindi tina-charge yung baterya. Anyway, yun lang ang opinion ko sa first time mag-drive ng Tesla. Table for one, please. Yeah, how's it? Anyone? Okay, thank you. So, dito na tayo sa restaurant. It's called Elena's Greek Armenian place. So, tingnan natin kung anong makakain natin dito. Oo nga pala, ito pinakita nila, meron tayong appetizer ng I think that's hummus or that's garlic paste. Tapos meron yung flatbread, tapos yung salad nila. Okay, ano bang pwede natin kainin? Okay, so habang naghihintay tayo ng order natin, you know what, kailangan nating, nakalimutan kong i-print yung topic natin ngayon sa Pajak movie natin. So ito, kukunin natin dito sa natin, sa buti na lang sa cellphone makukuha mo yung documentation mo, no? So tingnan natin dito Enjoy. Thank you. So ito yung soup na kasama nila, no? Lentil soup. Para siyang ano ba tawag doon? Yung munggo. Right, yung consistency niya parang munggo. So tingnan natin. Parang munggo nga siya. Alam niyo yung sa munggo, pagka kinagat mo siya or nilagay mo sa bibig, yung parang balat niya naiiwan, tapos nararamdaman mo yung laman niya sa loob, yung flesh niya, saka mo natitikman. So ganun ang pakiramdam ng lentil. Question, ang lentil ba at saka munggo magpinsan? Question, homework ninyo. Ang munggo ba at saka munggo at saka lentil magpinsan?
Aside from that, ito tikman natin kung flatbread nila. At saka ano. Yep, garlic paste na. Hindi ganong masarap yung tinapay nila. Paano hindi ininit? Mas masarap sana kung ininit nila ng konti. So yun ang ano, yun ang napansin ko kagad. Tikman natin yung salad nila. Parang ano to parang pickled na cabbage. As usual, dahil nga pickled, maasim-asim. Parang ano, kimchi. Wala lang nung lasa ng Korea na maanghang. Topic natin ngayon, tulad ni Bonifacio. Okay. Yun yung isa sa mga sa mga better films na na-produce recently sa Pilipinas. You know, and I'm going to say na na maganda nga naman talaga. May patutunguhan naman talaga yung mga yung pelikulang ito. Sabi na natin maganda nga, humanga ako sa quality. Hindi ibig sabihin, kung hindi ko sasabihin na perfect. So, dito tayo para i-criticize kung ano yung pwede nilang i-improve, kung saan sila sa tingin ko sumablay, at saka kung saan yung mga magaganda nila. So, ayan hindi ko alam kung anong tawag dito sa rice nila, bakit kulay dito. Usually, parang basmati rice lang yan Pero itong in-order natin, chicken, lule, kebab, at saka lamb kebab. Every time every time ako nakakakita ako ng lamb sa sa menu, talagang ino-order ko lagi hanggat maaari. Kasi iba lasa ng lamb At saka it's just different, you know. Karamihan, 80% ng mga restaurant merong chicken, beef, pork, fish, and like salmon. Pero lamb is very different, kaya ino-order ko just for the novelty of it. That's really moist. Alam mo sa Pilipinas, hindi natin madalas kinakain yung hilaw na sibuyas. We're missing out. It's really good. Sarap ng chicken nila. Nilagyan nila siguro ng parang north o pampalasa ng tawag na pampalasa ng chicken. Ng yung kanin, you know. Tingnan natin yung chicken. Oh my god, that's really moist. Ewan ko kung nakikita ninyo, but that's really moist. Dapat dito mo kainin. Oh, you have to do it this way. Kahit mo, okay? Tapos lagyan mo ng garlic paste. Oh shoot. Oh my god. And then lagyan mo ng konting sibuyas. Okay? Oh. This is gonna be bomb. This is gonna be bomb. Hopefully narinig niyo yung crunch ng sibuyas. Oh, so good. So, ang unang part dun sa sa pelikula ng Bonifacio na gusto kong i-discuss is yung yung part nung execution ng mga pare. It dragged too long, you know. Who's to say na in-execute sila ng isa-isa or sabay-sabay. Okay? Yan yung una. Ganda yung opening scene na nandun sila sa kulungan na yung isang pare parang matapang siya, hindi siya natatakot mamatay dahil alam na tama yung ginagawa nila. Tapos yung dalawa ay parang medyo naiiyak na takot sa mamamatay sila. Okay,
That's great. Pero yung sa scene ng part na to, I feel like yung artista didn't go for it. You know, this is Mel Gibson, okay, freedom moment. Okay, hindi ka pwedeng mahina yung boses mo. No. Kailangan sumigaw ka because you're trying to encourage and palakasin yung loob ng mga Pilipinong nanonood sa'yo, yung mga present doon. Hindi yung bumubulong ako na magaling ang Pilipinas. No. Kailangan you gotta go for it. At least that's for me. Bagay siya na contrast. Niluto siya pero malambot yung loob. Malambot yung loob dahil na grill na siya. Ganun pa man, moist pa din siya. Kaya masarap dahil pag kinagat mo, lumalabas yung juices niya. I'll just have Coke. Do you have diet? Yeah, Coke, diet. yes, diet please. Thank you. Ang cute niya. Grabe. Sana makuha na natin. Tapos may isang part doon, hindi na established well kung nasaan yung kalesa. Okay? Sana man lang ginawa nila yung katulad ng mga old kung fu movies na naka-zoom out ka, nakikita mo yung mga tao, tapos magpapan ka and zooming in papunta dun sa sa lugar na o yung sa subject na gusto mo. At least na-establish mo yung relative position nung mga subject or yung mga tao dun sa subject na gusto mo. I've seen an old film and I'm going to review it. Yung isang pelikula ni Fernando Po Jr. kapag puno na ang salok. Okay? Meron part doon na andito siya kunyari sa screen, di ba yan yung screen? Andito siya, andito yung mga tao, tapos andito yung kontrabida. From zoom out, nag-zoom in. Ngayon, as a viewer, alam na natin kung nasaan ang relative position nila. Yung sa horse carriage, hindi in-establish maigi. They tried to, pero hindi maigi or hindi maayos yung pagkaka-establish ng position nila relative to the stage, etc. Now, dating tayo dun sa scene na si Andres Bonifacio, yung bata. Ano po yung ginagawa ng direktor eh? Gusto niyang i-establish na yung bata na yun, nagsisimula yung pagkagalit niya or paghihiganti, tama ba yung word ko? Paghihiganti niya sa mga Kastila. Okay? Alam ko yung gustong gawin ng director eh. Ang kaso lang, hindi perfect or hindi complete yung pagkakatel niya ng story. This is how you tell a story. Okay? Kung napanood nyo yung si Superman, ano nga ba yun yung naging communist si Superman, tapos pinakita mo si Bruce Wayne na nakatalikod, tapos makikita mo ngayon nung nakaharap siya, tapos yung mata niya, eyes tell the story. Dude, eyes tell the story. So sana ganun yung ginawa sana nung director na yung pinakita mo pa nga yung kamay eh na hindi nanginginig eh. It's like, dude, like nakaganon lang yung kamay eh. Okay, para to, nakaganon lang eh. Okay, kailangan yung pinipigahan niya eh. Sana sinabi yung na director, okay, bago mo simulan to, ito yung basang tuwalya, pigain mo. Okay, ngayon, ganun ang gagawin mo doon sa sa scene natin. Or, better yet, bigyan mo ng sponge na mayroong dugo sa loob or fake blood sa loob para habang ini-squeeze niya, lumalabas yung dugo. Ibig sabihin, talagang matindi yung mahigpit yung pagkaka-squeeze niya ng kamay niya na nagdugo yung sarili niyang kamay. Tapos ipakita mo yung bata close up na yung mata niya ay parang galit na galit talaga na nanggigigil. Okay? Sana ganun yung ginawa eh. Hindi eh. Now, I like the fact that this movie actually has a B story. The B story is yung modern day na bata na he's going to learn
about Bonifacio. Very difficult to do, and this is something okay, the writer or the director, good job na you did try itong scene na to. I love the fact na ginagawa nilang alam Professor X and Magneto si Jose Rizal and si Bonifacio, which is a great idea. Now they're two sides of the same coin. Now this table scene, it's wrong. Bakit wrong? Ang gagawin ng director kasi ang gusto niyang pakita is that ito si Jose Rizal, tapos i-reveal na he is addressing a lot of people. The problem with that is that when you're pulling out, you're distancing yourself from your subject. Okay? So I wish ang ginawa nila sana, again, this is where importante na meron kang sound stage para yung three walls mo ng stage mo pwede mong tanggalin and then put a camera there, blah blah blah. Sana ang ginawa nila is that dito sa galing sa likod, habang nagsasalita si Jose Rizal, you go up and then you reveal kung kagaano karami yung mga tao. And then cutscene na nakafocus ka pa rin, naka-close up ka kay Jose Rizal. That's I think that's the best way to do it, is that you're pulling up, i-reveal mo kung kagaano kalaki yung scene, ay yung room, kung kagaano karaming tao, and then cutscene, si Jose Rizal's close-up speech. And at this point, medyo nag-fast forward na ako dun sa pelikula. But may nakita din akong scene yung nagcha-charge sila into combat. Okay. It's a great scene kasi maraming mga extra na hinire. Ngayon, ang question is, bakit hindi kasing ganda nun sa ibang pelikula? So you have to study. So what I would recommend is that kung film student ka or you're aficionado, one of the films na simple mo panoorin is yung Gettysburg. Doon mo makikita yung simple charge scenes. Ngayon, tanungin mo, anong kinaganda nung charge scene sa Gettysburg at saka sa pangalan nito, sa Bonifacio? Kasi sa Bonifacio, ang scene is that pinatrack lang nila. Okay? Hindi katulad ng sa Gettysburg or sa mga American movies, the camera is actually rolling. It's not just panning, but actually rolling. Tapos meron pang ibang scene na from mataas ng parang crane, tapos makikita mong sumusugot papunta sa iyo yung mga soldiers, tapos bababa, right? And then cutscenes sa rolling. It means that it feels like first you're separated from the action, and then pag bumaba, now you're in the middle of the fight, and then pag nag-roll, you're actually with them. Yun ang difference. Imbis na pagka tinatrack mo lang na gano'n, nagpapan ka lang, it's like you're just a spectator, pinanonood mo lang. It's the same thing, nasa sari-sari store ka, umiinom ka ng soft drinks mo, tapos nakita mo yung tropa mo tumatakbo. Okay? Tapos nakita mo siya doon, pagdating doon sa kanto, nakikipagsuntukan. Okay? It's a whole different thing. Pagka kunyari, umiinom ka, nakita mo yung tropa mo, tapos sinabi, tol, sama ka sa akin. So makikipagsuntukan na kayo. Okay? Diba? So, tatakbo ka, kasama ka sa kanila, nakikipagsuntukan ka. Makikipagrambulan ka. So it's two different things na, tol, kamusta na? Right? And it's a whole different thing. Tol, sumama ka sa akin, may karambulan tayo. Okay. Diba? Ipitawan mo yung soft drinks mo, tatakbo ka. So that's the feel. That's the feel na ginagawa dun sa mga American films, is that you feel like you're part of it. Hindi ka lang basta spectator. Okay? Anyway, dyan na lang muna tayo at busog na rin ako. So hopefully, nagustuhan ninyo yung video natin. Marami kayong natutunan hopefully dun sa review natin. At sa susunod, please don't forget to like, subscribe, comment,
and share. Maraming salamat. Thank you.